Good morning mga ka-farmers. Pipino update. Excuse me. Beginner's guide tayo dito sa ating pipino, kung paano yung management na ginawa natin dito sa ating cucumber na Megasi F1. Tamang management, tamang pag-manage sa pipino, mga routine na ginawa natin dito mula umpisa para doon sa ating mga baguhan, first timer na nagtatanim ng pipino, at doon sa magtatanim pa lang, yung first abono natin hanggang ngayon 43 days kasi naka-harvest tayo kahapon dito 180 kilo, 30 pesos yung farm gate. Ito ay direct shading nung tinanim natin to. Tapos ang first abono natin dito ay urea ang ginamit natin, first, second, third, fourth, sixth, puro urea. Marami naman tayong in-upload dyan, halos kompleto yung upload natin mula pagtanim hanggang pag-abono, pag-spray, mga gamot na ginamit natin dito, naka-upload lahat para doon sa ating mga baguhan na nagtatanim ng pipino na hindi perfect yung pagtanim nila. May mga tanim kasi, may mga farmers kasi tayo na hanggang 5, 6, 7, 8 harvest lang sila. Tayo naka 5 na, pero ganyan pa rin yung itsura, mag-yellow na yung mga dahon nila. Pero sa atin okay pa. Last abono natin ay urea, kaya yung talbos ay ganyan. Yung first abono natin mula pagkabata, ang purpose kasi natin 3 days mula nung tumubo, mula nung tumubo, kasi 3 days, bali 4 days mula nung tinanim, nakatubo na lahat. Tapos bumilang uli tayo ng 3 days bago tayo nag-abono. First application dun sa urea yung gamit natin. May naka-upload dyan na video, mas maganda kasi na mapanood yung mga pag-abono ang ginagawa natin dito para madaling masundan, dito sa YouTube, dito sa Facebook page natin. Dalawa yung ina-uploadan natin, Yuinyo TV pa rin, para dun sa ating first timer makatulong sa pagpipino, kasi agawan sa pipino ngayon dito. Although medyo mababa yung presyo, 30 pesos is good enough. Much better, sana kung mataas. Ay nako, tamang management sa pagpipino para dun sa ating mga farmers. Madami nahihirapan pa rin sa pagtanim ng pipino para maganda yung itsura. Paano tumagal yung buhay ni cucumber? Kasi pag matagal ang buhay ni cucumber, mas matagal yung harbisan, ayan, 180 kilo yung napitas natin kahapon, pero hindi natin sinagad. May mamalaki na naman. Edad nito ay 43 days. Kahapon nagpatubig tayo matapos nating mamitas. Kaya yung harvest natin kahapon ay medyo maganda rin yung kita, 18 kilo, 6,600 yung benta natin sa isang pitas. Yung kahapon yun, ayan. Ito yung epekto ng urea. Nag-aabono tayo minsan ng urea, na purong urea lang, base dun sa itsura ng halaman, para tuloy-tuloy yung pagkarangkada, tumagal yung buhay. Para dun sa mga baguhan nating ngayon pa lang na naliligaw sa ating mga channel, paano patagalin yung buhay ni pipino? Tamang management, tamang pag-alaga. Kompleto tayo ng video,
sa Facebook, sa YouTube. Naka-upload lahat doon mula pagtanim hanggang ngayon, ano, para masundan nyo yung pag-alaga dito sa cucumber. Para tumagal yung harvestan, ano. Kasi mas maganda kasi na mapanood kaysa yung sasabihin lang natin, mahabang proseso kasi pagka sa message lang natin search na lang para dun sa ating mga first timer. Pero kung nagtanim ka na ngayon ng pipino, tapos pag namatay ang pipino, magtatanim ka uli, hindi natin yung may re-recommend, ano. Pwede naman yun kung ibang area naman. Kunwari itong area na to, dun sa kabilang area ka, sa hindi mo tinamnan ng pipino. Kasi yung mga insekto sa lupa, nandyan pa yan. Hindi na magiging successful yung tanim mo uli, yung second tanim mo, kapag inulit mo sa isang area, no. Ito, nakailang pakain tayo ng triple 14. Hinaluan natin ng triple 14 saka urea. And then nung last pakain natin, urea lang. Para tuloy-tuloy yung pag-arangkada, gaganda yung talbos. Nagbago uli yung talbos, ano. Hindi naman masisira yung bunga kasi nga loaded naman sa complete fertilizer yung mga huling pakain natin. Tuloy, mas dumami yung bunga, mas marami pa yung maliliit na lumalabas kasi nga yung arangkada ng talbos ay naging okay lang dahil dun sa urea ang pinakain nating last puro. Mas mabilis din yung paglobo ng bunga, tapos manatiling green yung dahon, hindi agad mamamatay, hindi agad mag-yellow yung dahon, ano. Sabi nga natin, yung putas, yung may abonong may putas, nagpapamatured talaga yon, ano. Yun yung hindi na ituturo ng mga farmers natin ng pipino, ano. Yung mga talbos natin sa side, actually mga main shoot bumaba na. Ay, kasi kapal na nito, pag tinaasan mo pa yung balag baka bumagsak na. Kaya hanggang dyan na lang, aangat yung talbos, babagsak din. Tamang management natin, puro urea yung pinakain natin nung una hanggang mamulaklak. Yung dosage, naka-upload lahat dyan kung anong dosage, step by step kasi yung pag-abono dito, kung anong dosage yung gagamitin sa first, second, third. Na maganda na makita nyo para masundan na maayos, kasi ang urea nakakamatay ng halaman niya pag sobra-sobra, no. Puro drenching ginawa natin dito, tapos nakailang beses tayo, bali tatlong beses na side dress kasi nga wala nang madaanan, eh. Bubuhat ka pa ng timba, tapos ganyan yung itsura ng daan, intercropping kasi tayo, talong. Kaya bukas up pa na naman tayo, harvest na naman tayo bukas. Hindi natin sinasagad yung pagpitas. Actually kaya nito mga 300 plus kada pitas, kaso nga lang din natin sinasagad. Pag isinagad, medyo malulugi tayo dun sa, kasi medyo yung iba alanganin pa, no. Tandaan palagi yung pipino ay isa yung fast crop, mabilis lumaki yan, mabilis tumanda yan, kaya kailangan medyo laruin yung abono. Kung palaging triple 14 o matataas yung putas ang ginagamit mo, mabilis tatanda si pipino at hindi yan makakalago, no. Beginner's guide tayo, tamang management na ginawa natin dito. Para sa akin, tamang management kasi umaabot tayo hanggang 15 pitas. Kaya hanggang bagong taon tayo mamimitas dito. Ano na ngayon, 11 na. 11 na ba ngayon? December 11, malapit na. Sagot ni pipino yung Pasko. Sagot ni pipino yung bagong taon. Yearly ginagawa natin to, pagtatanim ng pipino. Tinanim natin to first week ng October. No? Para dun sa ating mga bago pa lang sa ating channel, kung may mga tanong, pwede kayong mag-comment, mag-message sa akin kahit sa talong,
Pwede kayo mag-message kung anong problema sa talong. Gagawan natin ng paraan yan. Yung iba nating nag-message sa atin sa talong, maganda na daw yung talong nila. Naging okay na, nawala na yung borer. Kaya medyo nagpo-post din tayo sa talong, gumagawa tayo ng video sa talong para dun sa borer sa trips. Actually, kung gusto mong matuto sa talong, marami din tayo naka-upload dyan, lalo na kung puro borer yung talong mo. Napakadali lang gawa ng paraan yun. 3 sprayan lang, wala nang borer yan. Gas-gas, wala nang problema sa gas-gas, madali lang gawa ng paraan yan basta nasa tamang advice, tamang pagsunod mo dun sa inyong mentor, no? Baka hanggang dun lang guys, share lang natin dun sa ating mga taga-subaybay kung paano natin inalagaan tong pipino natin. Edad nito ay 43 days kasi 42 nakapitas na tayo ng 5. Ang sumublay lang nating video ay yung 4th. Hindi natin na ipakita yung harvest kasi sabayan yung abono, pitas, pagdala sa merkado. Nabangan nyo lang guys, baka sana nakatulong. Thank you.